Grand Finals na po dito sa ginaganap na The American Cup 2024 at Wesley So, naku po, nag-champion sa losers bracket kaya kalaban niya si Lebon Aronian ngayon. Ang mangyayari po, twice to beat advantage si Lebon. Kailangan talunin niya sa dalawang matchup. So, sa first matchup, dalawang standard, dalawang rapid. Sa first game po ng standard, mabilis lang tinabla ni Wesley, di na po nagpilit. Ang bilis, natapos po, in 10 minutes lang po ata yung laban nila eh. Kasi linyahan na Berlin. Ngayon, game number 2, ang nasa isip ko talaga, baka itabla na naman ni Wesley. Bakit? Bakit ko po nasabi yun? Kasi pagod siya. Si Lebon kasi rest day kahapon, si Wesley pagod. Grabe digdikan laban niya kay kay Ray Robson di ba? So ang iniisip ko itatabla. Kaya pagkatira po ni Lebon Aronian ng E4, in-expect ko easy Berlin defense ito. Pero ako po ay nabigla at namangha, natuwa sa tinira ni Wesley. Tingnan nyo. Sicilian ang pinawalan. Nag-knight F3 D6, Naidor pa nga. Pero si Lebon Aronian, alam niyang si Wesley So, hindi talaga to Sicilian player. Recently, iba na pinagtitira ni Wesley, E4, E5 na, di ba? Aba, tinirahan siya ng basic Bishop C4, which is, tinira din ni Wesley to nung nakaraan kay Ray Robson. So, pagka Bishop C4, nag-Knight F6, nag-D3 lang, ang kunat, no? Walang D4, kunat lang. Nag-Knight C6, castling E6, and then Knight BD2. Bishop E7, nag-A4, nag-castling, tapos Rook E1. Tinirahan ng A6, ito po ni Wesley, no? Na sinitri lang. O, bakit? Para po yung bishop tatakbo doon, preparasyon din po yan sa mga D4 later on. So, nag-Queen C7 si Wesley, Knight F1, umiikot. Kung papansinin niyo po yung setup dito ni Lebon, parang E4, E5 yung position ng kanyang mga pawn, no? Pati yung knight maneuver. Anyway, din D5 na ni Wesley. Pagka D5, nag-bishop A2, kinain yung E4, binawi po yan ng pawn, and then B5, ayun, kinukuha yung queen side. So, nag-E5 naman, tinulak, umatras po yan sa D7, nag-bishop B1, aba, may mga ganitong idea ang pressure ba yan? Tingnan natin ang ginawa, bishop B7 develop at kinapture po yung pawn sa B5 na binawi ng pawn. Rook takes A8, rook takes A8, tapos queen D3 doon pala. Gusto pang matihin. Ang kagandahan dyan, pagka G6 ni Wesley, may kain sa B5. So, na 1 pawn down si West, pero hindi. Kasi hindi 1 pawn down yan dahil may bawi sa E5. Ang tanong, coach, hindi ba tagilid? Kasi nga, pag kinapture yan, knight takes E5, wala bang bishop F4 pin? Matindi yung pin wala kasing discovery check dahil pagkakain mo, kain ka sa bishop dito, may iwanan yung bishop may threat pa doon, Kaya nag-bishop D6, bishop takes E5, bishop takes E5, at eto na, rook takes E5, sabi ko, 2 pieces for a rook to Siyempre, kakainin yan, sinacrifice. Libre kasi yung B7, kaso may rook B8. At pagka rook B8, nag-queen E4, kinapture lang po yung E4, binawi po yan, and then rook takes B2. Yan yung pinaka nangyari sa laban. Very interesting, no? So, ang nangyari, 2 pieces for a rook, pero meron pong nakuwang isang pawn na advantage. Ito pong si Wesley, no? Labang siya ng isang pawn. At ang pinakamaganda, hindi naman pinakamaganda, pero at least tingnan nyo yung oras ni Wesley, 13 minutes pa, 5 minutes na lang po si Lebon. Mabilis tumira si Wesley. So, ang ginawa po ni Lebon dito, nagkamali. Nag-G4 na sinagot ng rook B3. Good move, number 1 engine move. Bakit? Kasi pagka C4, rook C3. Paano mo didepensahan? Only way is knight E3. Kaso may F5. At ang F5 talagang naipit na po yung bishop. Hindi po pwede dito yan, may F4. Hindi pwede dito, may check sa ilalim. Kaya ang ginawa niya, kinapture, binawi ng G, and then nag-bishop C6. Diyan lang siya pwede magstay sa long diagonal na yan. Kaso may F4 At pagka na G4, libre na po yung C4. Biglang lumamang pa ng kaunti si Wesley. Hindi pa po yan winning, pero medyo nakakatakot na yan sa side po ni Lebon, given na wala din po siyang masyadong oras. So, ang ginawa po niya, nag-knight E5, nag-rook lang po sa D4, nag-bishop B5. Bakit? Ayaw niya pong ipatulak tutulak na At pagka-bishop B5, nag-king G7. Okay? Good move yun. Siyempre, king must be active and game na. Nag-king G2 po. Ito pong si Lebon Aronian dito na sinagot ng rook
E4, mali. Sayang. Bakit po yan mali? Babalik ko lang po, no? Ang tamang tira daw, King F6. Ayan. Kaso, ang King F6, unang tingin, parang nakakatakot kasi may Knight D7. Kaso, King E7 lang pala yan. At pag kinapture po ito, meron pong Rook D5 lang. Swabing-swabe. Ayan, no, makakain po yun eh. Ganyan daw po yung pwedeng mangyari. Pero sayang, hindi nakita ni Wesley So yan. At medyo napabilis din siya eh. Nag-Rook E4, oh. Ayan, no. Ang Rook E4, akala niya napakaganda. Dahil once na gumalaw yung knight na yan, which is Knight D3 ang pupuntahan, yan, magandang pupuntahan yan eh, may C4. Ayun. Ang ganda ng C4, winning na yan kung C4 na yan. Kung, kung walang King F3. Sakit ng King F3. Kasi, kung walang King F3, ma-autoplay na ito na itong kabayo, tuloy-tuloy na tulak. Eh kaso, meron niyang King F3. So, ibig sabihin, atakado yung tore. Pag gumalaw ka, eh, babagsak pa yung F4. Babagsak. So, hindi mo pa maitulak o walang job may kain dito. Kaya kailangan mag-King F6, nag-Knight E2, Rook D3, nag-King G2, Rook A3, kinain yung C4. Bumagsak yung dalawang pawn ni Wesley. At to be honest, sa posisyon na ito, sa puti ako dito. Pero, of course, close to equal pa rin, pero mahirap laruin po ang puti. Anyway, ang ginawa niya, nag-H5. Nag-Knight F4. At naku po, unang tingin, kala mo ano, maubos na tayo po na. Hindi po pwede yung rook dito, kasi may check eh, pagka-capture check eh. Like, example, ito, capture check. Pag dumikit ka, ayan, dalawa nakahang, atras lang, depensado. Eh, pag inatake mo yun, kahit iatras na lang po ito, tagilid na yan. Tagilid na po yan sa black. Balik natin doon. Kaya ang ginawa ni Wesley, H4, which is the only way to continue, para makatabla. So, umatras po yan sa E2 and then in E5. Nag-Knight sa D5 check, King F5 lang. Nag-Knight E3, very important move yan ha. Kasi ang threat po ni Wesley, check. Tapos mating ganun. O pwede ibigay yung bishop. Kaya nag-Knight E3 po yan para maharangan yung tore. King F4 lang. Nag-King H3, na tinirahan ni Wesley ng King G5. Okay? Ang King G5, tabla. Pero kung gustong mas mabilis ni Wesley tabla, ito. Ayun. Alam niyo kung bakit? Kasi ito, wrong color bishop yan eh. Itim, puti. Ayan o. Ginawa ko ng reels yun. Ako po, dami nagalit sa akin doon. Mamaya, papakita ko. So, nag-King G5, nag-Bishop F3, King F4, pabalik-balik, nag-King G5, Bishop F3, nag-King F4, tapos Bishop D5, nagpipilit pa sa 11. No? 38 seconds lang siya, pero may 10 seconds increment kasi, nagpipilit siya kasi siya talaga may karapatan magpilit. 2 pieces siya. 2 minor pieces eh. So, ang ginawa po, nag-King G5, Bishop E6, nag-Rook A6, Bishop C4, nag-Rook F6, hitting the pawn na dinipensahan ng King G2, nag-Rook F8 lang, Bishop E2, Rook D8, nag-Bishop G4, nag-E4. Pagka E4, nag-H3. Pagka H3, King F4, nag-King F1, Rook D3 na sinagot ng King E2. Parsado King E2. Alam nyo bakit? Kakainin yan eh. Kakainin po yan. Tabla yan. Kahit maubos po yung pawn ni, ni Wesley. Ginawa ko ng reels yun. Pero ipakita muna natin ang nangyari sa laro. Ayan po. Oh. Okay, check. At nakita nyo, sinacrifice na nga lang yung pawn. In E3. Kinapture King E4. Knight F5, Rook A2. Wala. Hindi na po aalis yung tore sa second rank. At yung bishop hindi makagalaw. Yung knight, pag kinapture niya yan, babagsak ito. So, nagkaikot-an pa yan ng ganyan. Ayan, ikot-ikot lang. Pero napilitan ibigay. So, dito po, kung titingnan nyo to, tingnan nyo itong mabuti ha. Ito pong position na ito, ang pinakamagandang tira dyan, sana, is Knight G2. Sa kadahilanan na yung king hindi makalapit po, na covered po yung mga square na to eh. So, pag nag-king move dito, etong king may square pa dito kasi naharangan ng knight yung tore. Makakaangat na yung king. 'Di ba? Kaso, hindi po tinira yan ni Lebon. Bakit niya po hindi tinira? Ipapakita ko lang ha. Kasi, eto yun, kakainin lang po yan. Tapos pagka king takes, tingnan nyo yung engine evaluation sa mga nagbabasa akin na mali daw yung turo ko, na ang bishop at pawn, wrong color, ay tabla. Maraming tumawag sa akin ng
Kung ano-ano, minura pa ako eh. Nagtuturo daw ako mali. Anyway, yan po ay tabla. Kahit sakit sila, iniwasan nila yan. Oh, di ba? Balik na po natin doon. Nag-knight G6. Ayun, ayun. Ayan na nga po. Nag-ikot-ikot na lang. At dito po, ayan oh. Sinacrifice na lang. At yan po ay tapos na. At nauwi sa tabla ang laban. At dahil po sa tabla na yan, syempre, 1-1 ang score nila. Dalawang tabla. Bukas, ganun pa rin. Maglalaro pa rin po sila dalawa, isang standard, isang rapid. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Hopefully, manalo si Wesley. Muli, ito po yung Coach P. Master Day ng Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong mga kabiyahe. Maraming salamat sa support. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.